Ngayong hapon, panoorin naman natin ang episode 49 ng Magandang Dilag. At gaya ng nakita natin sa episode 48, hindi na kinaya ni Greta yung pagpapanggap niya na hindi sila mag-ina ni Luisa. Kaya sa kabila ng pagtutol ni Sofia Robles, inamin na rin niya dito yung katotohanan na siya at si Gigi ay iisa. Siya ang anak ni Luisa. At na nagpalit lang siya ng mukha. At kaiba naman sa kabaliktaran ng inaalala ni Sofia ay natanggap naman ito ni Luisa. Natuwa ito na buhay pa ang anak niya. At eto na yun, nag-uusap sila ng Anong mga taong gustong manakit po sa akin? Lalong-lalo na po si Magnus tsaka nung Elite Squad. So ito na tayo sa episode 49. At saka, dito ako matutulog para magkasama tayo ulit. Anak, ilak mo mo yung pinto, ha? Pati yung mga kurtina, isara mo para walang makakita sa atin, ha? Ano pa rin yung Nay, takot ng nanay? Huwag na kayo mag-alala, makukuha natin ng hustisya, okay? Mapaparusahan din lahat ng mga taong nanakit sa atin. At pag nangyari yun, hindi na kayo pwedeng matakot ulit. Naku, imposible yan. Makapangyarihan sila. Eh, maging matapang ka nga. Di ba dati lagi mo sinasabi sa akin na lumaban ako? Ayoko, anak. Ang pinakamaigi niyan, umalis na tayo dito. Magtago tayo doon sa malayong lugar. Kalma lang, Nay. O, sige, ganito na lang. Pag naging okay lahat, gugora na tayo. Magpapakalayo-layo na tayo dito, okay? Promise yan, ha? Promise, Nay. Gusto ko palagi kang panatag. Salamat, anak. Ang sweet naman nila mag-ina. Kitang-kita sa mukha ni Greta na yung determinasyon niya na totohanin yung pangako niya sa nanay niya. Okay, Ma'am Luisa, meditate na po tayo. Close your eyes. And inhale. And exhale. Under therapy pa rin si Luisa. Parang diretsong makarecover sa kanyang trauma. Remember, matagal din siyang na-comatose, di ba? Ma'am Luisa, pwede niyo ba makwento sa amin yung pinagdaanan niyo dati? Ganito pala yung pagte-therapy, mahabang hindi lang physical yung pagmamasahe, pagpapakilos ng aayos ng mga kasukasuan, yung mga joints and all, but mas nila yung mental therapy, yung mga mental exercises. Gusto nila akong patayin eh. Tapos pinasunod ko si Gigi. Tawag mo kami pero nahuli na kami. Sinunod nila Grabe ako. naman yung ginawa. Tapos gusto nila kami patayin dalawa. Talagang binabalikan yung alaala ng nangyari sa kanya. Hirap din nun, ha? Grabe, oh. Kaya pala siya, ang hirap. Slowly, but surely. Ganda naman ito, pinakita yung process. Effort din ng nanay na uy! Oh. Nakakatuwa naman. Mahal na mahal talaga nila isa't isa.
Buti na lang naging financially stable si Greta sa tulong ni Madam Sofia. Na-afford niyong gawin tong mga ganito. Otherwise, kung mahirap pa rin sila, good luck. Daming exercises Dok, ba't ganun? Magdadalawang buwan na akong nagte-therapy si nanay, pero 2 gabi na rin siyang binabangungot. Kung pwede ko lang pasukin yung panaginip ni nanay para hindi na siya matakot, gagawin ko. You need much. Alam kong nahihirapan kasi nakikita mo ang sitwasyon ng nanay mo ngayon, pero you have to be patient. Opo, Dok, ginagawa ko naman ho yun para lang matulungan si nanay. Sure ako na na-appreciate ang nanay mo yon. You are her strongest support system. Malaki yung makakontribute noon sa kondisyon ng nanay mo. Basta gawin mo lang yung mga dati mong ginagawa para sa kanya. Paramdam mo sa kanya na nandyan ka at safe siya. Hindi na sayang ang efforts mo. I promise you that. Thank you, Dok, Pero lahat po ginagawa ko talaga para mawala na yung mga sakit na pinagdaanan niya. Oo naman. Just being there is very important na para sa kanya. Kasi pag wala siya, mas mahirap, di ba? Information to kay Ma'am Luisa. Ginamit ko na lahat ng connections ko, bro, pero wala pa rin talaga. Sigurado ka ba na ang pangalan niya Luisa De Jesus at hindi Luisa Robles? No. Luisa De Jesus. Hindi sila kasal ni Sir Joaquin. Chinek ko na yung lahat ng records ng patay with that name and details, pero wala pa rin talaga. Sigurado ka bang patay na yung pinapahanap mo sa akin? Hindi naman kaya buhay pa si Ma'am Luisa? Bakit hinahanap pa nga rin kasi ng kaibigan niya si Gigi. Kaya ngayon ang hinahanap naman si Luisa. Anak naman, ginulat mo ako. Sorry, Nay. May gusto lang sana ko ibigay sa'yo. Ito. Tanan! Ay, ang ganda. Bagay na bagay. Pares na tayo magandang dilagday. Anak, kailan mo ba itutuloy yung pangako mo sa akin? Kailan tayo alis dito? Nay, sabi kasi ni Doc, kailangan yung i-continue yung physical tsaka mental treatment nyo. Okay na naman ako, anak Pero mas magiging okay ako kung magpakalayo na tayo dito. Huwag kayong mag-alala. Malapit na ho tayo umalis. Pahinga na lang po muna kayo. Huwag niyong sagarin yung sarili niyo, okay? Ngayon, aalis muna ho ako. Saan ka ba nagpupunta tuwing umaalis ka? Di ba, Nay, may tinatayo akong negosyo. Check ko lang sila kung okay yung sitwasyon nila doon. Babalik ako kagad para hindi niyo ako ma-miss. Ha? Bye-bye. May puno pa rin siya ng pag-aalala yung nanay niya. Sino naman kaya ito? Hi. Ako po si Attorney Eric Oliveros. Nandito po kasi naghahanap ako ng impormasyon tungkol kay Ma'am Luisa De Jesus. Siya tuloy ang binawian ng buhay. Hindi nila pwedeng malaman na nandito kami ng nanay ko kasi papatayin nila kami, mga halang yung mga bituka nila. Sir, sa dami po ng pasyente na dumarating dito, hindi ko po maalala yung sinasabi ninyo. I know. Pero siya po yung sinugod dito bago po siya. Natagpuan po siyang halos wala ng buhay. Mga higit 1 year ago na yun eh. Nurse, gusto ko lang po kasi malaman kung anong kinamatay niya at kung saan po siya nilibing. Baka matulungan niyo po ako. Sir, pasensya na po Hindi ko po talaga matandaan yung sinasabi ninyo. At kahit alam ko pa, bawal po sa amin magsabi ng mga ganyang information dito. Sir, pasensya na po Wala po talaga akong matutulong sa inyo. Tara! You should know you're a lawyer.
Ay, naku. Ayun, buti na lang. Buti na lang. I hate to sound callous, Gigi. But it's been nearly 2 months. Wala pa rin nangyayari sa plano natin laban sa elite squad. I get it. Kailangan mong alagaan ang nanay mo. Pero sana naman, huwag mong pabayaan yung mission natin. Tita naman, hindi naman ako nagpapapetiks-petiks lang. Araw-araw ko po itong minomonitor, yung spy cam na nilagay ko sa may storage room ng Capsule X. Kasi alam ko na doon nananakit si Riley ng mga empleyado niya. You're not getting it, Gigi. What I'm trying to say is, we could do a lot more than just, maghihintay lang tayo, mag-aabang tayo kung kailan susumpungin si Riley at lalabas yung pagka-abusive niya at pagka-violente niya. Andiyan naman si Magnus, di ba? And the rest of the elite squad. Bakit wala ba tayong magagawa? Di ba tayo pwedeng kumilos against them? Tita, alam niyo naman yung sitwasyon ngayon ni nanay, medyo maselan pa, di ba? Nanghihingi lang naman po ako ng konting panahon. Gusto ko lang po muna makabawi ako kay nanay sa mga araw na hindi kami nagkasama. Naiinit na si Sofia na napofocus ang attention ni Gigi kay Luisa. Mainitin ang lola. Gusto agad makapaghikante. Tapatin mo nga ako, Gigi. Hindi kaya nagbago na ang isip mo dahil na-impluwensyahan ka na ni Luisa? Siguro naduduwag ka na at gusto mo nang umalis at lumayo na lang tulad ng pangako mo sa nanay mo. Diretsahin mo na lang ako nang hindi naman ako umasa sa wala. Tita, ang dami mo naman kagad na isplok sa akin. Alam niyo, tita, maraming namamatay sa maling akala. Eto na lang. Ito, tita, real talk ako. Hindi ho nabawasan yung determinasyon ko na makaganti ako sa kanila. Sakit na nga sa akin na nagsisinungaling ako kay nanay. Pero ginagawa ko pa din. Oo nga naman. Huwag praning, madam, di ba? Kaya sana huwag niyo naman ako palaging kini-question. Relax lang kayo, tita. Alam ko po lahat ng ginagawa ko. Oh, okay lang ako. E paano? Isang buwan na hindi pumupunta sa training si Greta. Namimiss mo, no? Siya, mo isali si Greta sa usapan. Bro, di ba ikakasal na kayo ni Blair? Bulato mo na yan sa amin si Greta. Ay, Diyos ko, sul-sul na pala ka itong mga barkada niyo. Hindi rin nakasexy yan mo ni Greta, no? Parang liberated na babae. Siguro, sobrang white sa kama ni Greta, no? Nakakagigan, no? Uy, pre! Saan mo? Diba? Bro, ayun, kahit wala dito si Greta, huwag mo siyang binabastos. Ha? Uy, Jared! Dahil hindi bastusing babae si Greta! Oo, pinagtatanggol si Greta. Itong Jared na to. Siyempre naman tayo dito eh. Diyan na nga kayo. Galit ang lolo nyo. Ano mangyayari? Ano po? Ito na. Wala.
Naalala niya yung ano, yung nangyari dati. Naku. Huwag niyo ako... Ala. Tama na, maawa kayo sa akin, oh! Patayin mo yan! Patayin mo! Papatayin niyo ako! Ay, hindi. Naku. Ala, natakot. Ala. Naku, lumabas na. Kung saan na napunta si ano. Ngayon lang siya dumating. Ba't hindi nila itinawag? Oo, hindi itinawag. Nakakita ng multo ng aga-aga. Bakit di naman haunted daw sa itong bayan? Ma'am, ang nanay niyo po. Oh, ano nangyari kay nanay? Nagtaranta po siya nung nakakita ng apoy. Nagtatakbo po. Ano? At nakalabas ng gate. Sinagyan po namin hanapin pero hindi po namin siya makita. Ngayon lang nilalaman kasi. Anyway, dali hanapin mo na. Kuya, ito yung binigay ko kay nanay eh. Tatanong po muna ako dito sa mga tao sa paligid mo. Diyos ko, nasan na ka na ba, nay? Delikado. Ano naman na to? Ako na po na ang pinahanap niyo. Very good. Nasa maayos ba na kondisyon na makuha niyo? Opo, Mayor. Dali na namin dito. Hindi na. Kayo nang bahala doon. Basta ingatan niyo, ha? Opo. Nasa kanya, si Luisa. Ala. Ang patay, anong gagawin niya? Oh! Paki-cancel lahat ng appointments ko tonight. Ala. You regret it. Ano daw? Anong plano niyang gawin? Nakakita na sa nanay niyo. Nasaan daw siya? May lumapit daw pong lalaki, si Ma'am Luisa. Takot na po ang nanay niyo at biglang hinimatay. At saka pinasok sila lalaki doon sa sasakyan, biglang malis. Ano? Sinong lalaki? Hindi kaya si Sofia mismo. So what happened? What happened to Luisa? Nasaan siya? Hindi ko po alam dito eh. Pero nagtanong na ho kami sa nakakita sa kanya. Pero hindi daw po niya namakuhaan kung sino po daw yung lalaki nakapulot kay nanay. Ay, naku. Ay, pero hindi si Luisa. Ay, si, yung Sofia eh. Di ba? Parang si Mayor Primus mismo. Tita, gusto ko naman po magsumbong sa pulis pero Siyempre, tatakot hindi po ako. pwede. Baka malaman po nila na buhay pa si nanay. Tsaka baka malaman nila kung sino po talaga ako. Baka may timbre po nila ako kagad kay Magnus. Delikado yan, oo. Kay Magnus pala, kala ko Primus. Magnus. Tita, hindi ko na alam yung gagawin ko. Hindi ko na alam kung saan ko hagilapin si nanay. Naman, kung naitago na yun ni Mayor. Baka naman may isang good Samaritan na nakakita sa kanya at dinala siya sa ospital. Have you checked? Opo, Oo, tita.
Pero wala daw po dun si nanay sa mga ospital kung saan siya huling nakita eh. Wala. Kasi nga, wala sa ospital. Nakuha na ni, Mayor. Tita, kung good Samaritan talaga yung nakakita kay nanay, ba't hanggang ngayon hindi pa rin siya hinahatid? Hindi nga kasi good Samaritan. Ang kulit ko. Delikado. Wala. Sino may tumawag? May tumatawag sa kanya. Bakit? Bago mo sagutin yan, get yourself together, okay? Hindi niya pwedeng malaman that something's wrong. Breathe. Oo. Hello, Magnus. Greta, pwede ba tayo magkita tonight? Ha? Bakit? Bakit kaya ino-hostage niya sila? Hino-hostage niya na yung nanay. Ano pag-uusapan natin? Hala. Anya is having an affair. May kabit ang asawa ko! Sana kailangan mong gamitin yan, pero just in case. Matindi ang kalaban niyo. Nadalawang isip tapusin na sinimulan nila. Kill yun na. Parang awa mo na. I want to give you something. Pero, hindi ko ito ibibigay sa'yo kung hindi mo ibibigay ang gusto mo. Anong gusto niya? Kapalit. Ano nga bang kapalit? Anong hihingi ni Mayor sa kanya? Anyway, yan ang malaking katanungan kung maliligtas ba ni Greta ang nanay niyang si Luisa at paano pa tuloy ang mga kapagigante sila ni Sofia ngayong hawak ng kalaban ng nanay niya. So yun lang muna tayo, hanggang dito muna tayo. Pero bago ako magpaalam, please don't fail to subscribe to my YouTube channel. It's up there, it's Panorth TV. Yun lang, maraming salamat, bye!